Nakatago sa sinaunang mga pader ng Jerusalem, ang isang misteryong ayaw makalimutan. Isang pintuan na tinatakan ng bato, at hindi nagalaw sa loob ng maraming siglo, tinatawag itong Eastern Gate, o Golden Gate. Nanatili itong tahimik na nakatayo, sa loob ng mahigit 480 taon. Sa ilalim ng katahimikan nito, mayroong parang humihinga o nabubuhay. At sa likod ng mga batong iyon, tila may prophecy ang nagigising. Ang pintuang ito ay hindi lamang bahagi ng lumang pader, kundi isang banal na orasan ng pagbabalik ng hari. Maaaring ang mga kaganapan sa paligid ng pintuang ito, ay hudyat na malapit ng masaksihan ng mundo, ang pinakadakilang pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Marami na ang nagtangkang isara ito, kabilang ang mga imperyo, na naglibing nito sa limot. Ngunit ang Biblia, kailan may hindi nanahimik tungkol dito. Ngayon, may mga kakaibang pangyayaring nagaganap, sa paligid ng Golden Gate. At ang mga mananampalataya sa buong mundo, ay nagsisimula ng magtanong ng ganito. Malapit na bang bumalik si Jesus? Upang tunay nating maunawaan ang kahalagahan ng Golden Gate, kailangan muna nating kilalanin kung ano ang kinakatawan nito. Ito ay hindi lamang para sa mga tao ng Jerusalem, kundi para rin sa espiritual na pananampalataya ng buong mundo. Ang Golden Gate na ito, na nakaharap sa bundok ng mga olibo, ay hindi basta-basta pasukan lamang. Isa itong pintuang may prophetikong kahulugan. Noong panahon ng sinaunang Israel, ang Golden Gate ang daanan kung saan pumasok ang presensya ng Diyos, ang kanyang banal na kaluwalhatian. Ayon sa propetang si Ezekiel, sa mismong pintuang ito pumasok ang presensya ng Diyos sa lungsod, at dito rin umalis dahil sa pagsuway ng bansa. Pagkalipas ng maraming taon, maraming naniniwala na si Jesus, ang anak ng Diyos, ang tumupad sa propesya ni Ezekiel. Nang siya ay pumasok sa Jerusalem, sakay ng isang asno na tinatawag natin ngayon na linggo ng palaspas. Inilatag ng mga tao ang mga palaspas sa kanyang daraanan, habang siya'y dumaraan sa Golden Gate, sabay sigaw ng Hosanna sa anak ni David. Ang sandaling iyon, ay hindi basta nangyari lang, ito ay may malalim na kahulugang prophetiko. Ngunit pagkalipas ng mga siglo ng kaguluhan at palitan ng mga imperyo, may isang kakaibang pangyayari ang naganap. Noong taong 1541, isang makapangyarihang imperyo ang namuno sa Jerusalem, ang Imperyong Ottoman, sa pamumuno ni Suleiman the Magnificent. Ang hari na ito ay hindi isang karaniwang mananakop. Siya ay matalino, may estratehiya, at may kaalaman sa mga propesya. Sa panahon ng kanyang pamumuno, ang Golden Gate ay bigla na lamang tinatakan, gamit ang malalaking bato at matibay na semento. Kakaiba, sapagkat walang opisyal na paliwanag ang kailanman ibinigay. Ngunit maraming iskolar, at mga relihiyoso ang naniniwala na natakot si Suleiman sa sinaunang propesya, na darating ang Mesiyas sa pamamagitan ng Golden Gate na ito. Upang hadlangan ang katuparan ng banal na pangakong ito, pinasara niya ang tarangkahan. At marahil mas makahulugan pa, nagtayo siya ng sementeryong Muslim sa harapan mismo nito. Bakit isang sementeryo? Ayon sa batas ng mga Hudyo, ang isang Kohen o pari, ay hindi maaaring dumaan sa isang libingan, nang hindi nagiging ritual na marumi. Dahil inaasahan na ang Mesiyas ay magmumula sa angkan ng mga pari o mga hari, ang layunin ay hindi lamang maglagay ng pisikal na hadlang, kundi pati espiritual na balakid. Ngunit makakaya ba ng mga batong gawa ng tao na pigilan ang banal na takdang oras ng Diyos? Sa mga nagdaang taon, may kakaibang bagay na nagsimulang mangyari sa Golden Gate. Ang mga taong regular na nananalangin malapit dito, lalo na sa panig ng mga Hudyo sa templo, at sa landas mula sa bundok ng mga olibo, ay nakapansin ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Ilan sa kanila ay nagbahagi ng kanilang mga karanasan. Bagaman hindi pa ito opisyal na naidokumento ng mga arkeologo, lalong nadaragdagan ang mga pag-uusap tungkol dito, lalo na sa mga taong matamang nagmamasid sa mga palatandaan ng katapusan ng panahon. Maging ang mga sumasamba at mga turista,
ay nakapansin ng hindi karaniwang mga bitak na nabubuo sa pagitan ng ilang malalaking bato ng Golden Gate. Sa ilang bahagi, tila gumalaw ng kaunti ang mga dating siksik na bato, na parabang ang sinaunang pintuan ay umaayos, o naghahanda para sa isang bagay. Hindi ito mararahas o kapansin-pansing paggalaw, kundi maliliit at banayad na pagkilos na hindi karaniwan sa mga sinauna at matagal nang nakapirming mga bato. May ilan na nagsasabing habang sila'y nananalangin, malapit sa tarangkahan o bumibisita sa lugar, naramdaman nilang bahagyang nanginginig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Hindi ito mula sa sasakyan o konstruksyon, kundi tila ba isang pulso mula sa kaibuturan ng lupa. May mga nagkwento rin na nakita nilang may munting alikabok na bumabagsak, mula sa pagitan ng mga bato, na parabang may kung anong puwersang banayad na tumutulak, mula sa likod ng tinatakpang pader. Ang ilan pa nga ay nagsabing may narinig silang mahihinang tunog, parang mga impit na tunog o ungol mula sa loob ng mga bato, na tila ba ang sinaunang pintuan ng lungsod ay sinusubukang huminga, matapos ang mga siglo ng katahimikan. Ang mga kwentong ito ay kadalasang nagmumula sa mga taong taimtim na nananalangin, may pananabik at pag-asa, yaong mga nakakaramdam ng kaugnayan sa pagbabalik ng Panginoon, at matamang nagmamasid sa mga palatandaan. Ang mga pisikal na senyales, tulad ng mga nabibitak na bato, bahagyang paggalaw ng mga bloke, at pagbagsak ng alikabok, ay madaling maipaliwanag bilang epekto ng panahon. Ngunit paano kung hindi ito basta-basta likas na pagkasira? Paano kung ang maliliit, halos di mapansing pagbabagong ito ay mga unang senyales ng isang espiritual na paggising, na malapit nang sumabog sa ating pisikal na mundo? Itinuturo sa atin ng Biblia na kadalasan, ang mga nangyayari sa espiritual na daigdig ang nauuna, bago maganap sa natural na daigdig. Sa Hebreo Kapitulo 11 versikulo 3, sinasabi nito, sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kaya't ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin nito, minsan ang tunay na pagkilos ay nagsisimula sa mga lugar na hindi nakikita ng ating mga mata, ngunit nararamdaman ng ating espiritu. Maaaring hindi bumukas ang tarangkahan, sa pamamagitan ng isang malakas na pagsabog o bumagsak sa isang gabi. Sa halip, maaaring bumukas ito sa paraan ng karaniwang pagkilos ng Diyos, tahimik, banayad, makapangyarihan, sa kanyang takdang panahon, at para sa kanyang layunin. Kung ang Golden Gate ay tunay ngang gumigising, maaaring ito na ang pisikal na simula ng isang espiritual na katotohanan. Na ang hari ay darating, at maging ang mga bato ay nagsisimula ng sumigaw, bilang paghahanda. Sa mundong puno ng kaguluhan, digmaan, moral na kalituhan, lindol, at pandaigdigang kawalang katatagan, muling napapagitna ang Jerusalem. At ngayon, muling pinag-uusapan ang pintuang ito, habang ang mga tagapagmamasid ng propesiya, at mga Kristiyanong nananampalataya sa Biblia, ay nagbababala na maaaring malapit na ang pagbabalik ni Jesus. Parang ang buong lungsod ay naghahanda. Sinabi sa atin ni Jesus na magmasid sa mga palatandaan. Sa Marcos Kabanata 13, talata 28 hanggang 29, sinabi niya, sa puno nga ng igos ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga, pagka nananariwa ang kanyang sanga, at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nang akita ninyong nangyari ang mga bagay na ito. Ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Ang katagang, nasa pintuan na, ay may malalim na kahulugan. Paano kung si Jesus ay hindi lamang tumutukoy sa pangkalahatang panahon ng kanyang pagbabalik, kundi pati na rin sa mismong pintuan, ang Golden Gate? Maaaring ito'y nananatiling selyado sa ngayon, ngunit hindi ito mananatiling sarado magpakailanman. At kapag ito'y nabuksan, maging tahimik man o may kasamang ugong ng kulog, hindi lamang ito mag-aanunsyo ng paggalaw ng mga bato. Mag-aanunsyo ito ng pagbabalik ng hari, na tinatawag na tapat at totoo. Tunay ngang namumuhay tayo sa kahangahangang panahon.
At higit kailanman, kailangan nating buksan ang ating mga mata, ihanda ang ating mga puso, at maging gising ang ating mga espiritu. Ang hari ay darating, at maging ang pintuan ay naghahanda na sa kanyang pagdating.